I mean, dadating ang panahon ng sikmura mo, hindi mo naman sikmura, magsige ka ng patay niya. Pero yun, lumalaban yun. Ang nakakapagtaka ganito, mga human rights, bago ako naging presidente, tignan ninyo yung statistic. Grabe na ang patayan noon. Bumalik kayo 2 steps backward. Nandiyan pa yung mga newspaper, buhay pa. At itong presidente ko, I did not start operating against the drug syndicates or the drug industry for that matter. But marami ng patay. 6, 10, 20 a night. Hindi pa kami nag-umpisa. Hininood ko muna yung police. So who did the killings? Di sila. Naglilinis sila, nagki-cleansing sila. Pati yung mga big time, umalis na. Now they are operating, baski sino dyan malaman nyo, they're operating the drug industry from inside the prison. May jammers na nga. They still operate just like the cartels in South America. May libro dyan, kan iyon cartel, or the word is cartel. Yun. Paano ito? Na binabastos na tayo, and even the Secretary of Justice, siya na mismo ang nagdala. Tapos ang kapal-kapal pa ng muka, lahat na, walang isa nagsabi hindi totoo yan kundi siya. Believe talaga ako ni itong si biyuda ni Samson. Hindi, nakakita man ako ng sugapa na babae sa buhay ko. Pardon this slur. That's not intended for everybody. I am zeroing on a specific. Believe ako. Believe ako sa kumpleto pagka-artista kung nasa harap na nitong makakita ng may hormone. Sumisigaw, tumatawa, umiiyak. Tapos pagkahapon, punta doon sa mag-video, filming. Tapos balik doon sa Senate, yaw-yaw naman ang yaw-yaw. Pagkahapon, napurihin siya ng boyfriend niya, tana. Mag-video na naman tayo. And by the way, galit ako sa itong Central Bank, ma'am. Alam mo, itong AMLA, ito yung nakikita lahat because they have this blanket authority masilipin nila. Sinabi nila ako, marami akong 211 million. O bakit hindi ako dinimanda? Di ba, nung bilyon-bilyon, sabi na inquiry, lahat ng garbage, kasali na dyan, ABC na lahat. Ako sinasabi ko, hindi totoo. O ngayon, nandito, bakit hindi ako totoo may 211 billion ako? Bakit hindi niyo ako imbisihan? Sabi ko, papailan ko kayo ng kaso. Putang yan. Hindi nagtatrabaho yung mga gagong yan. I just gave a warning sa Malacanang kanina. Sabi ng NBI, sir, tinon over na, pero walang analysis yung flow ng ano. They're supposed to do that. Kasi trabaho nila yan. Sabi ko, bantay kayo, kaya pag hindi, tangina kung hindi ko, dadamputin ko kayong lahat. Kasi I could charge you for, bantay kayo, if I charge you for something at may naisip na ang Justice Department, I will personally arrest you. All of you. Pati ito kay Jack Lam. Alam mo, meron silang tawag nitong putang inang laro na ito, online. Dito, ang sugal natin, tinatax. Pero yung sugal sa labas, tumatanggap sila, wala tayong record. Sabi ni Andrea,
Wala tayo dyan. Ay, sabi ko. So magkano? Yung pesa, kaya walang tao dyan. Wala akong nilagay dyan ngayon. Hanggang naghanap ako ng proverbial the honest man. Di ba yung tao nagdadala ng lantern baski araw? Bakit gano'n naghanap ako ng honest na tao? Wala pa akong makita. Baka nandito sa Pampanga. Ang estimated 300 billion. Hindi yan ang kita ng gobyerno. Yun lang pupunta dyan sa PESA head. Maraming nagre-recommenda dyan, alam ko. Hindi ko lang sabihin. Kundi talaga, was never tempted to sign ito. Even sa military, naghanap ako. Kasi trilyon ang nawala natin dyan. Tatanggap sila ng posta sa labas. Hindi naman kasali doon sa recording nila. Dito lang. Kaya pina-aresto ko yung buang. Tapos sabi ng NBI, umaga eh. Sabi ko, putang inang arestohan mo, gagong yan. Sabi niya, sir, wala mang kaso, walang charge. Sabi ko, arestohan mo. Anong charge? Ako na ang maghanap ng kaso. Dalhin mo muna dito yan. Putulin mo yung ulo na, wala namang kaso-kaso yan. Ilang araw lang man yan sa Diyos, tapos mawala man. First month, pagkatapos ng isang buwan, tatahimik rin niya. Kung kayong mga tagalabas, huwag ninyong lukuhin ng Pilipino kasi. So, gano'n. At sa itong doon sa droga. Alam mo ang droga? Sabi tayo, hingi tayo ng hingi sa Amerikano. Ito. I'll give you a computation. Drugs, 200 yan dito, di ba? Nagtatrabaho yan, may sweldo ng 12, yung iba 8. Per hit is 200,000. Kung trabahante yan, estudyante, whatever, ang isang hit is 200 times 6, that's 6,000 times 12, that is 18 billion a month. At times 6 rather, times 30, times 12, from 18 billion, that is 216,000 billion ang nawawala. Putong ito. Saan ang punta? Naliligo ng pera. Corrupt lahat kasi binibigyan. So sa ibang lugar, talagang gumagana. Puro bigay dito, bigay. Easily, they corrupted the entire Philippines. Kaya lahat ang mga mayors, pati lahat ng mga itong mga big time, naging milyonaryo. So yung iba, patay na, si Odicta, si Albuera. Ngayon, I'd like to mention, I think there is one United Nation official, human rights. Sabi niya, si Duterte daw, is a murderer and I should be charged for murder. Dapat daw akong kasuhan dito sa to. Sabi ko, this guy is either a joker or medyo sira ang ulo. There is no crime in my country which says I cannot threaten criminals. Sabihin kayo, pag pinakailam ninyo ang bayan ko, papatayin ko kayo. That is a legitimate statement. Pag sinabi ko, do not destroy the youth of the land because you will be destroyed. Kasi ako nang utos sa police pati military because of the enormous 3-4 million Filipinos
You think, ano, pakisabi nga sino yung ulol na yun. Kindly tell him, you're just another stupider. Ang mahirap nitong United Nations, you guys, you are employed by an organ composed of nations, whose officials are elected by the people. Kayong mga official dyan, you and the officials sitting there on your asses, we pay you your salaries. You idiot, you do not tell me what to do. I am your employer. And do it to a nation. Who gave you the right to be, kulang kayo ng international law. Kami ang may contribution sa United Nations, kung hindi ba kayo tarantado, putang ina ka. At ako ang nagbabayad sa sweldo mo. Huwag kang magsalita diyan, kala mo, empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state. Please shut up. Kasi yung utak ninyo diyan kulang. Do not do that. You're just an employer. Appointment kayo. Got it? You are just employees of an office there whose subsidy comes from the pocket of the member states. And you do not have that authority to be, you strut around as if you're also a sovereign idiot. Sabi ko sa inyo, bugo kayo, go back to school. You have not learned, you are there, United Nations, you do not know diplomacy. You do not know how to behave to be an employee of the United Nations. You do not talk to me like that, you son of a bitch. Magkapasan ng mabits lang sa akin ang Pilipino kung hindi ako nagtatrabaho. So, good that I remembered. Send that copy to him. Tell him if he wants to come here today, sampalin kita, yawa ka. So, that's, yan ang gastos natin. 236,000 a month. That's 18 billion. Times 12 million. Ngayon, 14, idagdag ko mo niya. And the reason why I am mad is, sabihin nila, may namatay dito. Sabi ko nga, hindi kami nag-operate until after 2 months, marami nang patay. So, who did the killing? And they are attributing those killings to us. Na parang Duterte or violation of human rights. Who said so? First, 3,000. Tanungin kita, who was my 50th victim? Sige daw. Kuha ko ang patay. Sige. Sino yung pinaka 150th victim ko? Tell me the name, sex, residence, anong trabaho niya? It's just easy to convict a person in criminal proceedings. Subukan mo, papuin kita dyan sa witness stand. Paikutin kita isang araw. Ang akin dito, mahal ko ang bayan ko. Kaya ako tumakbo. And please do not, during the debates, we were asked, ikaw ba'y papayag ililibing si Marcos ang libingan ng mga bayani? Ang tatlo said, no. Ako at si Biday naging yes kami. Ang akin, wala doon yan sila, except that, dalawa lang kasi sa batas sundalo, presidente. Period. Walang sinabi, hindi siya maglibing, kung mga kasalanan siya, nagmarsyalo, maraming naman. Yung sentimento, except if the sentiment is strong,
that would amount to, wala. Sinabi lang sundalo o presidente. Period. Yan ang explanation. I complied on my promise. There will be no corruption. I will assure you, there will be no corruption. Yung pera ninyo dadating talaga sa inyo. Every cabinet meeting, nagwa-warning talaga ako. Kasi pag hindi, yung dalawang immigration commissioner, nung nasabit dito, I fired them. Do you know who are they? My fraternity brothers. Pinalis ko. Ba sinabi ko malinis. Tapos sabi ko droga. That is a sacred covenant. You know, who's that guy from the United Nations? You idiot. You better hear this. If I make something I proclaim during the elections, and that is accepted by the people by electing me, that is a sacred covenant. Whether you are there or not, you are nothing. I will comply with what I have promised to the people. Then the other one is yung criminality. Total ako yung mayor ako sinabi ko, all that I have to do is to make the city peaceful. Yung economy, sila na yan marunong. Oh, look at Davao. Davao is hitting ang growth. It's 9. Ayaw ko lang magsungo. Ang sumunod, 7.6. Napunta kayong Davao. Tingnan ninyo ang Davao. Malinis. Pwede ka magpasyal baski saan gabi. Lang, pagkalaon na, tapos ng inuman. At sa Davao, hindi ka makasigarilyo baski nagalakad. Lalo na ito par. Halos mabuang ang tao doon if you need effects. You know, nicotine is an addictive chemical. Kaya hinahanap-hanap ng tao, hindi mawala-wala. Until even at the cost of cancer, okay lang basta. Kahit hininto ko sa Davao, Davao walang smoking. Natuto na ang mga tao sa Davao. Magarilyo ka, tapos ayaw mo maghinto, magsabi ka pa, hindi man pera ito ni Duterte. Ganon. Nalaga. Kainin mo yung sigarilyo mo. Sabi niya, Mayor, may baril ako dito, papiliin kita. Pasabugin ko yung bayag mo. O maghinto. Kainin mo. After that incident, wala na. Ang tao kasi hindi mo madala kasi na, Adre, pwede bang hintuin natin ito? Kakaya naman kay Doon mo madala ng gano'n. Pero bigyan mo isang example. Bakit sa Davao wala masyadong meron? Alam mo, may kwento ako sa iyo. Pero yun yung kwento. Ito yung hinahabol ni Dilima. Isang araw, sabi kasi, what will you do if there is a drug laboratory in Davao? They will not go out of the city alive. That was a hypothetical question. 9,004 yun, ma'am. May naglaboratory nga, anak. Despite or in spite na ako yung mayor, nagsasabi na. Madalang sabi, nilusog ng mga polis, lumaban, patay. Sa galit ko, nilinya kong lahat ng patay dyan sa highway. Siguro marami na nagreklamo kasi ang traffic, kasi pagdaan ng sakyan, manunood pa kung sino yung mga muka. Ang traffic, may tumawag kay ma'am. Sabi niya, Rudy, bakit naman ganun karaming patay dyan? Bakit mo inaano dyan sa highway, pagka-traffic? Kasi wala man makapagsabi sa akin. I think it was Doresa who pinait niya ako.
Tinawagan ako ni President. Talagang dinisplay ko. 6. Kinuha yung katawan. Hindi ko binigay. Ano? What's a passport? What's a identity nito? Mga yawa na to. Binigay ko sa, yung katawan. Kaya yung mga bata, magpapatulong sa akin, magbili na, alam mo, ang Pilipino, mas pinakamahirap na sa lahat ng mahirap. Hindi talaga ipagbili yung patay. Kaya tinawag ko ang Medical Foundation School para sa mga doktor. O ito, bigyan ko kayo. Ang ganda makataon ito, isa lang buta sa ulo. Huwag mo na pakialaman yung utak, ito na lang ibang... sige, praktisan. Yan 5. Ay, 6. Yan, praktisan ng mga bata. Maligaya kayo. Sobra-sobra yung... Dilawa lang hiningi nila. Binigyan ko sila ng 6. Hindi ako nagiging ng discount. Libre talaga. Ano na yan? Anyway, it's getting late. I'd like to apologize to the President for my language. Minsan kasi ang bunganga ako. Tama yan. Hindi ko pa naisip lumalabas na. Sabi na mga... okay lang yan kung sa otak lang sa bunganga. Pag yung hindi mo pa nakita na isip, lumabas na. Problema yan. Yan ang putang na. Yan ayaw ko na sakit. Premature. Premature baby. Maraming salamat po. Maraming salamat. Live from Pampanga, President Duterte speaking before. Ang bilyon-bilyon, sabi na inquiry, lahat ng garbage, kasali na dyan, ABC na lahat. Ako sinasabi ko, hindi totoo. O ngayon nandito, bakit hindi ako totoo may 211 billion ako? Bakit hindi niyo ako imbisihan? Sabi ko, papailan ko kayo ng kaso. Putang yan. Hindi nagtatrabaho yung mga gagong yan. I just gave a warning sa Malacanang kanina. Sabi ng NBI, sir, tinun over na, pero walang analysis yung flow ng They're supposed to do that kasi trabaho nila yan. Sabi ko, bantay kayo, kaya pag hindi, tangina ko, hindi ko, dadamputin ko kayong lahat. Kasi I could charge you for, bantay kayo, if I charge you for something at may naisip na ang Justice Department, I will personally arrest you. All of you. Pati rin kay Jack Lam. Alam na mo, meron silang tawag nitong putang ilang laro na ito, online. Dito, ang sugal natin, tinatax. Pero yung sugal sa labas, tumatanggap sila, wala tayong record. Sabi ni Andrea, wala tayo dyan. Ay, sabi ko, so magkano? Yung pesa, kaya walang tao dyan, wala ko nilagay dyan ngayon. Hanggang naghanap ako ng proverbial the honest man. Di ba yung tao nagdadala ng lantern baski araw? Bakit gano'n naghanap ako ng honest na tao? Wala pa akong makita. Baka nandito sa Pampanga. Ang estimated 300 billion. Hindi yan ang kita ng gobyerno. Yun lang pupunta dyan sa PESA head. Maraming nagre-recommenda dyan, alam ko. Hindi ko lang sabihin. Pwede talaga, was never tempted to sign ito. Even sa military, naghanap ako. Kasi trilyon ang nawala natin dyan. Tatanggap sila ng posta sa labas. Hindi naman kasali doon sa recording nila. Dito lang. Kaya pina-aresto ko yung buang. Tapos sabi ng NBI, umaga eh. Sabi ko, putang inang arestohan mga gagong yan. Sabi niya, sir, wala mang kaso, walang charge. Sabi ko, arestohan mo. Anong charge? Ako na ang maghanap ng kaso. Dalhin mo muna dito yan.
putulin mo yung ulo na, wala naman kasukaso yan. Ilang araw lang man yan sa Diyos, tapos mawala man. First month, pagkatapos ng isang buwan, tatahimik rin niya. Kung kayong mga tagalabas, huwag ninyong lukuhin ng Pilipino kasi. So, gano'n. Punta sa itong sa droga. Alam mo ang droga. You idiot, you do not tell me what to do. I am your employer. And do it to a nation. Who gave you the right to be... Kulang kayo ng international law. Kami ang may contribution sa United Nations, kung hindi ba kayo tarantado, putang ina ka. At ako ang nagbabayad sa sweldo mo. Huwag kang magsalita diyan, kala mo empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state. Please shut up. Kasi yung utak ninyo diyan kulang. Do not do that. You're just an employer. Appointment kayo. Got it? You are just employees of an office there whose subsidy comes from the pocket of the member states. And you do not have that authority to be, you strut around as if you're also a sovereign idiot. Sabi ko sa inyo, bugo kayo, go back to school. You have not learned. You are there, United Nations. You do not know diplomacy. You do not know how to behave to be an employee of the United Nations. You do not talk to me like that, you son of a bitch. Magkapasa ng mabits lang sa akin ang Pilipino kung hindi ako nagtatrabaho. So, good that I remembered. Send that copy to him. Tell him if he wants to come here today, sampalin kita, yawa ka. So, that's, yan ang gastos natin. 236,000 a month. That's 18 billion. Times 12 million. Ngayon, 14, idagdag ko mo niya. And the reason why I am mad is, sabihin nila, may namatay dito. Sabi ko nga, hindi kami nag-operate until after 2 months, marami nang patay. So, who did the killing? And they are attributing those killings to us. Na parang Duterte or violation of human rights. Who said so? First, 3,000. Tanungin kita, who was my 50th victim? Sige daw. Kuha ko ang patay. Sige. Sino yung pinaka 150th victim ko? Tell me the name, sex, residence, anong trabaho niya? It's just easy to convict a person in criminal proceedings. Subukan mo, papuin kita dyan sa witness stand. Paikutin kita isang araw. Ang akin dito, dadating ang panahon ng sikmura mo, hindi mo naman sikmura, magsige ka ng patay niya. Pero yun, lumalaban yun. Ang nakakapagtaka ganito, mga human rights, bago ako naging presidente, tignan ninyo yung statistic. Grabe na ang patayan noon. Bumalik kayo 2 steps backward. Nandiyan pa yung mga newspaper, buhay pa. At itong presidente ko, I did not start operating against the drug syndicates or the drug industry for that matter. But marami nang patay. 6, 10, 20 a night. Hindi pa kami nag-umpisa. Hininood ko muna yung polis.
So who did the killings? Di sila. Naglilinis sila, nagki-cleansing sila. Pati yung mga big time, umalis na. Now they are operating, baski sino dyan malaman yung ulam. They're operating the drug industry from inside the prison. May jammers na nga. They still operate just like the cartels in South America. May libro dyan, kan iyon cartel, or the word is cartel. Yun. Paano ito? Na binabastos na tayo, and even the Secretary of Justice, siya na mismo ang nagdala. Tapos ang kapal-kapal pa ng muka, lahat na, walang isa nagsabi hindi totoo yan kundi siya. Believe talaga ako ni itong si biyuda ni Samson. Hindi, nakakita man ako ng sugapa na babae sa buhay ko. Pardon this slur. That's not intended for everybody. I am zeroing on a specific. Believe ako. Believe ako sa kumpleto pagka-artist akong nasa harap na nitong nung makakita ng may hormone. Sumisigaw, tumatawa, umiiyak. Tapos pagkahapon, punta doon sa mag-video, filming. Tapos balik doon sa Senate, yaw-yaw naman ang yaw-yaw. Pagkahapon, napurin siya ng boyfriend niya, tana. Mag-video na naman tayo. And by the way, galit ako sa itong Central Bank, ma'am. Alam mo, itong AMLA, ito yung nakikita lahat because they have this blanket authority masilipin nila. Sinabi nila ako, marami akong 211 million. O bakit hindi ako dinimanda? Di ba nung mahal ko ang bayan ko? Kaya ako tumakbo. And please do not... During the debates, we were asked, ikaw ba'y papayag ililibing si Marcos ang libingan ng mga bayani? Ang tatlo said no. Ako at si Biday naging yes kami. Ang akin wala doon yan sila except that. Dalawa lang kasi sa batas sundalo, presidente. Period. Walang sinabi, hindi siya maglibing, kung makasalanan siya, nagmarsyalo, maraming naman. Yung sentimento, except if the sentiment is strong, that would amount to, wala. Sinabi lang, sundalo o presidente. Period. Yan ang explanation. I complied on my promise. There will be no corruption. I will assure you, there will be no corruption. Yung pera ninyo dadating talaga sa inyo. Every cabinet meeting, nagwa-warning talaga ako. Kasi pag hindi, yung dalawang immigration commissioner, nung nasabit dito, I fired them. Do you know who are they? My fraternity brothers. Pinalis ko. Ba sinabi ko malinis. Tapos sabi ko droga. That is a sacred covenant. You know, who's that guy from the United Nations? You idiot, you better hear this. If I make something, I proclaim during the elections, and that is accepted by the people by electing me, that is a sacred covenant. Whether you are there or not, you are nothing. I will comply with what I have promised to the people.
Then the other one is yung criminality. Total ako yung mayor ako sinabi ko, all that I have to do is to make the city peaceful. Yung economy, sila na yan marunong. Oh, look at Davao. Davao is hitting ang growth. It's 9. Ang ayaw ko lang magsungo. Ang sumunod, 7.6. Napunta kayong Davao. Tingnan ninyo ang Davao. Malinis. Pwede ka magpasyal baski saan gabi. Kaya lang, pagkalaon na, tapos ng inuman, at sa Davao, hindi ka makasigarilyo baski nagalakad. Lalo na ito park. Halos mabuaw ang tao doon if you need effects. You know, nicotine is an addictive chemical. Kaya hinahanap-hanap ng tao, hindi mawala-wala. Until even at the cost of cancer. Okay lang, basta. Kahit hininto ko. Sabi tayo, hingi tayo ng hingi sa Amerikano. Ito. I'll give you a computation. Drugs, 200 yan dito, di ba? Nagtatrabaho yan, may sweldo ng 12, yung iba 8. Per hit is 200,000. Kung trabahante yan, estudyante, whatever, ang isang hit is 200 times 6, that's 6,000 times 12, that is 18 billion a month. At times 6 rather, times 30, times 12, from 18 billion, that is 216,000 billion ang nawawala. Putong ito. Saan ang punta? Naliligo ng pera. Corrupt lahat kasi binibigyan. So sa ibang lugar, talagang gumagana. Puro bigay dito, bigay. Easily, they corrupted the entire Philippines. Kaya lahat ang mga mayors, pati lahat ng mga itong mga big time, naging milyonaryo. So yung iba, patay na, si Odicta, si Albuera. Ngayon, I'd like to mention, I think there is one United Nation official, human rights. Sabi niya, si Duterte daw, is a murderer and I should be charged for murder. Dapat daw akong kasuhan dito sa ito. Sabi ko, this guy is either a joker or medyo sira ang ulo. There is no crime in my country which says I cannot threaten criminals. Sabihin kayo, pag pinakaalam ninyo ang bayan ko, papatayin ko kayo. That is a legitimate statement. Pag sinabi ko, do not destroy the youth of the land because you will be destroyed. Kasi ako nang utos sa police pati military because of the enormous 3-4 million Filipinos. You think, pakisabi nga sino yung ulol na yun. Kindly tell him, it's just another stupider. Ang mahirap nitong United Nations, you guys, you are employed by an organ composed of nations whose officials are elected by the people. Kayong mga official dyan, you and the officials sitting there on your asses, we pay you your salaries.